Laking gulat ni Tyrone nang makita niyang isinara niya ang pinto. Wala naman siyang ginawang masama, sabi niya sa sarili. Alam ni Tyrone na bumulong siya na may galit pero hindi niya magawang bigyan ng kahulugan ng sinabi nito. Marahil nagalit siya dahil maaga siyang nagpakita. Kaninang umaga, tumalikod siya at naglakad pabalik sa kinaroroonan ng sasakyan niya. Nakahawak ang dalawang kamay niya sa manibela. Hinigpitan niyang kanyang kamay sa manibela na para bang babaliin niya ito. Walang magawa at sinandal ang kanyang ulo sa headrest ng sasakyan. Bumalik si Eliza sa kanyang upuan matapos marinig ang pag-alis ng sasakyan ni Tyrone. Naglakad siya papunta sa sala at umupo sa upuan. Madalang na sinilip ng mga mata niya sa TV na nasa harapan niya at bigla na lang siyang napaupo. Sa sobrang pagkaseryoso ng mukha at bunga yun ang nakita niya. Nakita niya si Tyrone Aliman na dinala sa loob ng ambulansya. Nalaglag ang puso niya sa lungkot nang mahigpit niyang hinawakan ng kanyang kamao. Ano bang nangyari sa kanya? Hindi ba't ilang minuto lang ay umalis na siya sa lugar na ito? Ang kanyang puso'y lubhang nabagabag. Kasalanan ba niya kung bakit siya na-aksidente? Hindi niya alam kung bakit siya nagigilty. Tumakbo siya sa loob ng kanyang kwarto. Binuksan ang kanyang wardrobe at kagad na nagbihis ng desenting damit. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi patungo sa ospital na kinaroroonan ni Tyrone. Masyadong sikat si Tyrone para hindi malaman ng mga isang tulad niya ay nasa ospital. Matapos tanungin ng ilang tao sa paligid kung ano ang ward ni Tyrone, nagsimula siya maglakad patungo sa kung saan tinuro sa kanya. Napahinto siya bigla at nagtago sa likod ng pader nang marinig niyang pamilyar na boses na nagsasalita. Hindi ako O positive. Walang paraang makapag-donate ako ng dugo, ma. Kahit sa Esmeralda ay pwedeng O positive. Si Conchita ang nagsasalita. Hindi rin ako O positive. Kailangan nating maghanap ng O positive sa lalong madaling panahon na maaaring magbigay ng dugot sa Esmeralda ang magbibigay nito. Kung magising si Tyrone at sasabihin natin na si Esmeralda ay nag-donate ng dugo para sa kanya, makakaramdam siya ng utang na loob sa kanya habang buhay dahil nailigtas niya ang kanyang buhay, sabi ni Belinda. Tama, pero paano tayo makakahanap na magpagkakatiwalaang tao na may dugong O positive? Tanong ni Conchita. Hey Mrs. Belinda, inaasahan ko na dapat ay makapagpapadalahan na kayo ng taong may O positive na dugo. Hindi pwedeng magtagal sa ganong position si Mr. Tyrone. Masyadong delikado para sa kanya, sabi ng doktor. Sinabi sa kanila ng doktor ilang minutong nakalipas tungkol sa kung paano nawala ng maraming dugo si Tyrone dahil sa aksidente. Inaasikaso na namin, Dok, sabi ni Belinda at lumayo sa kanila ang doktor. Nang makita ni Eliza ang doktor, naglakad ito patungo sa kanya at sinabing, O positive ang dugo ko. Gusto kong mag-donate para kay Mr. Tyrone. Tumingin ang doktor kay Eliza at sinabing, Oh, pwede ka mag-donate pero kailangan mong ipaalam sa pamilya niya. Bago lumayo ang doktor, tinawag siya ni Eliza. Hindi mo sasabihin sa pamilya nila ang tungkol dito. Gusto ko lang tumulong na hindi nagpapakilala. Desperado si Eliza, niligtas ang buhay ni Tyrone. Bakit mo gustong tumulong na hindi nagpapakilala? Akala ko ba may gusto kang kapalit sa pamilya ng Aliman? Tanong ng doktor. Hindi naman. Okay lang sa akin ang tumulong lang. Pero hindi mo sasabihin kahit kanino na ako ang nag-donate. Sabi ni Eliza. Anong hindi niya magagawa para iligtas ang ama ng kanyang mga anak? Lumingon ng doktor at tumingin sa kinaroroonan ni Esmeralda, Belinda at Conchita at saka bumalik kay Eliza. Come with me. Kailangan muna nating makonfirm ang blood type mo. Sabi ng doktor at dinala si Eliza sa laboratory. Nang makumpirma na ang blood type niya ay O positive, kinuha ng doktor ang dugo niya at umalis. Nanghina si Eliza matapos mag-donate ng dugo. Malumanay siyang naglakad palabas at gusto na lang umuwi para magpahinga habang umaasang muling magkakamalay si Tyrone. Alam niyang gugustuhin ni Esmeralda na kunin ang kapurihan ng pagbibigay ng dugo sa kanya. Hindi siya gaano nababahala dahil madali niya mapapatunayan na mali siya sa pamamagitan ng paggamit ng doktor bilang saksi sa katotohanan siya ang nag-donate ng dugo. Binuksan ni Tyrone ang kanyang mga mata pagkatapos ng ilang oras na pagkawala ng malay. Ang pagiging walang malay sa loob ng ilang oras ay hindi nakakabawas sa pasanin sa kanya. Umupo siya ng tuwid at tumingin sa wristwatch niya. Habang sinusubukan niyang tumayo, bumukas ang pinto at nakita niya si Esmeralda na tumatakbo palapit sa kanya. Oh my, Mr. Tyrone, masaya akong gising ka na. Napatingin sa kanya si Tyrone at tumayo pa rin. Mr. Tyrone, kakatanggap lang na katawan mo ng dugo. Kailangan mo ng maraming pahinga.
Please, maupo ka, sabi ni Esmeralda. Sino ang nag-donate ng dugo para sa akin? Tanong ni Tyrone. Ako, pero huwag mo nang intindihin yon. Ikakasal na rin naman tayo sa susunod na mga araw kaya hindi mo na kailangang maramdamang obligado ka. Nakangiting sabi ni Esmeralda, kumatok ang doktor bago pumasok. Na makitang nakatayo si Tyrone, mabilis na itong sinanyasang maupo. Mr. Tyrone, kahit nagising ka na, kailangan mo pa rin na maraming pahinga, sabi ng doktor. Umupo si Tyrone at tinanong ang doktor. Siya ba ang nag-donate ng dugo para sa akin? Yes sir, sagot ng doktor. Sinabi ng doktor kay Belinda na isang hindi kilalang taong dumating para mag-donate ng dugo at sinabi sa kanya ni Belinda na sabihin kay Tyrone na si Esmeralda ang nag-donate ng dugo. Malungkot agad ng tingin ni Esmeralda na parang masama ang loob na walang tiwala sa kanya si Tyrone. Magpapahinga na muna ako, kailangan ko mapag-isa, sabi ni Tyrone pero sinuri ng doktor ang kanyang kalusugan bago naglakad palayo pero natiling nakatayo si Esmeralda sa kanyang harapan. Bingi ba siya? Hindi ba niya narinig na kailangan niyang mapag-isa? Bagamat alam na ngayon ni Tyrone na si Esmeralda nagligtas sa kanyang buhay, nagpapasalamat siya pero hindi siya humanga. Dala-dala pa rin niya sama ng loob sa kanya para sa pagtatalik nila noong nakarang gabi. Thanks for saving my life, sabi ni Tyrone at namula si Esmeralda. Tulad na sinabi ko, wala yun Mr. Tyrone, mahal kita at kaya ko isakripisyong buhay ko. Para sa'yo, sabi ni Esmeralda. Mahal? Inulit ni Tyrone ang salitang kakaiba sa kanyang puso. Kailangan ko mapag-isa, please, sabi ni Tyrone. Sige, magpahinga ka na, Habi, sabi niya at umalis na. Agad na bumalik ang isip ni Tyrone kay Carmen. Bakit parang sobrang naakit siya sa kanya? Siya lang ang taong nararamdaman niyang makakausap niya para maibsan ang bigat na nararamdaman niya. Pero bigla siyang kinasusuklaman ng babae. Si Tyrone ay nanatiling malungkot na nakaupo sa loob ng 5 minuto. Iniisip kung paano lulutasin ang anumang sama ng loob ni Carmen sa kanya. Nag-ring bigla ang phone niya. Walang masyadong nakakaalam ng number niya sa North Hill. Sa katunayan, meron lang siyang 5 nakasave na contact sa kanyang telepono. Kung sino man ang gustong makipag-ugnayan sa kanya, ay laging umabot sa kanyang personal assistant na siya namang makipag-ugnayan sa kanya. Na makitang pamilyar na number, sinagot niya ito at mahinahong hinintay kung sinong nasa kabilang dulo na magsalita. Sa totoo lang, umaasa siya na ang taong ito ay si Carmen. Mr. Tyrone, narinig kong nangyari sa'yo. Sana hindi masyadong malala at sana gumaling ka na, tanong ni Alyssa. Sinubukan ni Alyssa na huwag tumawag pero alam niyang pinapahirapan lang niya sarili niya. Mahal niya na ito at dahil dito, handa siyang malaman kung okay lang siya. Nagpapagaling na ako sa sakit ng katawan ko, Miss Carmen, pero hindi yung sakit sa puso ko. Bakit mo ba ako sinaraduhan kanina? Sana sinabi mo na lang sa akin na ayaw mo ng mga bisita nang ganun kaaga, sabi ni Tyrone. Yun lang ang lohikal na dahilan na naiisip niya sa likod ng ginawa ni Alyssa sa kanya noong nasa harap niya ng pinto nito kaninang umaga. Paano sasabihin sa kanya ni Alyssa na nagalit siya dahil nakita niya itong nakahubad katabi si Esmeralda at hindi dahil sa pagpapakita niya ng ganun kaaga? I'm sorry, nabalitaan ko lang kung gaano kasalosong asawa mo sa'yo. Kapag nalaman niya madalas bumisita sa ibang babaeng asawa niya, masasaktan siya at ikaw naman kung tutuusin, mahal na mahal mo siya. Hindi ka dapat gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa asawa mo. Tulad ng pagpunta sa lugar ng ibang babae ng ganung kaaga, sabi ni Alyssa. Nagsinungaling ako sa iyo, Miss Carmen, mahinang sabi ni Tyrone. Talaga? Anong kasinungalingan ang sinabi mo? Sabi ni Alyssa. Hindi ko mahal si Esmeralda. Hindi talaga, wala siyang lugar sa puso ko. Pero may isang taong sinisigaw ng puso ko. Nangilid ang luha ni Tyrone habang huminto siya. Kaya lang patay na siya. Alyssa. Iniisip ni Alyssa kung ang tinutukoy niya yung kanyang namatay na asawa o siya. Sino sinisigaw ng puso niya? Siya'y parang mamamatay na sa kagustuhang malaman kung sino tinutukoy niya. Sa totoo lang, wala na itong saysay kung ang sinisigaw ng puso niya yung kanyang yumaong asawa. Dahil nalaman niya 3 araw bago ito namatay na niloloko siya ng babae. Pero ang pag-ibig ay nakakalito. Ito ang pagsubok sa puso. Hindi ba't nakita niya si Tyrone na nakahubad katabi sa Esmeralda? Pero patuloy pa rin siya nitong minamahal. Weird. Bakang namatay niyang asawang hinahanap ng puso niya, pag-iisip ni Alyssa. Miss Carmen, nag-aalala ka ba na hindi tayo pwedeng maging magkaibigan dahil sa social gap natin? Tanong ni Tyrone matapos makitang hindi siya nito sinagot.
Hindi naman, ayoko lang mapalapit sa'yo, Mr. Tyron. Dahil sa asawa mo, sabi ni Eliza at dagdag pa. At saka, 3 araw na lang at ikakasal na kayo. Ayoko maging rason kung bakit magkaaway kayong dalawa. At ang pag-aaway niyo ng asawa mo ngayon ay nakakaapekto sa kasal niyo, sabi ni Eliza. Hindi ako magiging masaya sa magiging kasal namin ni Esmeralda. Obligado lang akong gawin ito kasi I'm a man of my words. Ngunit sinisiguro ko sa iyo ng ating pagkakaibigan na hindi makakaapekto sa kasal namin. Sabi ni Tyron, nagalit sa Eliza matapos malamang determinado siyang pakasalan ni Esmeralda. No, ayoko makipagkaibigan sa iyo. Alam niya masakit ang sinabi niya pero hindi niya mapigilan. Hindi niya pwedeng ilantad ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang galit. Mr. Tyron, nag-research ako tungkol sa'yo kung bakit wala kang kaibigan. Mag-isa ka lang palagi. Bakit mo hinihiling sa akin na maging kaibigan ako? Oh, hindi maaaring itong iniisip ko, sabi ni Eliza. Sabihin mo sa akin kung anong iniisip mo, Miss Carmen. Hiniling niya na baka gusto mo kong kaibiganin dahil kamukha ko ang iyong asawa. Pero yun ay isang walang kabuluhan na pag-iisip dahil wala kang anumang naramdaman para sa dati mong asawa. Nabalitaan ko pa sa isang close friend ko na pinaparusahan mo siya ng maraming beses. Kasi nagkaroon ka ng maling pangunawa sa kanya, sabi ni Eliza. Sinusubukan kung bumawi sa mga ginawa ko sa kanya at nangangako ako kung mabubuhay siya muli, ipaparanas ko sa kanya pinakamasarap na buhay. Seryosong sinabi ni Tyron. Pakaramdam ni Eliza ay lumubog ang kanyang puso sa pait. Sinadya niya ba talaga ang sinabi niya? Bukod sa totoong kamukha mong dati kong asawa, merong hindi ako makakailang pagkahumaling sa iyo. Gusto kong gugulin ng karamihan ng oras ko kasama ka, Miss Carmen. May puwang sa puso ko na ikaw lang ang may kakayahan na punan to. Kahit akong pinakamakapangyarihang tao. Sa North Hill, tao pa rin ako na may dugot tubig na dumadaloy sa akin. Dagdag ni Tyron, parehong nararamdaman ko para sa namatay kong asawa at para sa'yo. Masyado lang ako nalilito at masaya para ipahayag ang nararamdaman sa kanya noong nabubuhay pa siya. Pakaramdam mo ba na mahal mo siya? Tanong ni Eliza. Hindi pa niya namalaya ng mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi ko na yata kayang umibig, nawawasak ng puso ko. Mahabang kwento sa likod ng wasak kong puso. Baka sakaling ikwento ko sa iyo sa susunod. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko sa iyo, Miss Carmen. Pero ipagpatuloy natin ang pagiging magkaibigan. Please. Huwag mo na akong itaboy. Dahil ba pinagsarahan kita ng pinto? Kaya ka na aksidente? Tanong ni Eliza. Oo, kahit ngayon, gustong-gusto ko na makita ka, sabi ni Tyron. Natunaw ang puso ni Eliza sa sinabi nito. Kung hindi niya mahal si Esmeralda, bakit siya nakipagtalik dito? Dahil sa bawat oras na maalala niyang dalawa na halos subot-hubad sa kanyang kwarto, nararamdaman niya matinding kirot sa kanyang puso. Magiging magkaibigan lang tayo kung ititigil mong kasal na mangyayari sa pagitan niyo ng taong hindi mo naman mahal, sa Esmeralda. Natahimik si Tyron ng ilang segundo pagkatapos hiniling niya tapos tinanong niya, pwede ba tayo magkita please? Hindi muna siguro ngayon. Pero kapag hindi na ako naging busy, ipapaalam ko kagad sa'yo, sabi ni Eliza. Hindi naman busy si Eliza. Ayaw lang niya maging available sa kanya. Sige, hindi siya pinilit ni Tyron na hayaan sila magkita. Ang pagkakaroon ng civil relationship sa kanya magiging komportable siya. Sa piling niya, naisip ni Tyron. Nagpaalam na sila pagkatapos binaba ni Tyron ang kanyang telepono pabalik sa kanya. 2 araw bago ang kasal. Makikita si Esmeralda kasama ang kanyang mga ina at ang kanyang mama sa pinakamarangyang shopping mall sa North Hill. Tanging ang first class citizens ng North Hill ang kilala ng mimili dito. Lahat sila ay nasa section ng mall na may iba't ibang wedding gown. May isang partikular na wedding gown na kakaibang disenyo. Sobrang tingkad na ang ganitong uri ng wedding gown ay tsak na isang limited edition at isa sa hindi basta-basta mabibili na sino mang mayayamang tao kahit na may pera sila. Dad, gusto ko yun. Turo ni Esmeralda sa may kakaibang disenyong wedding gown. Masaya ang mukha ng mayor kasama sina Conchita at Belinda. Laking tuwa nila na magkakaroon ng pagpublikong kasal ang kanilang anak na babae kasama ang pinakamakapangyarihang lalaki sa North Hill. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Tuwang-tuwang naglakad ang mayor patungo sa wedding gown at sinabi kay Conchita, napakaganda talaga nito. Yes, sobrang ganda. Matalas ang mata ng ating anak na mula si Conchita. Bahagyang napangiti si Belinda habang pinapanood ang pag-uusap ng mag-asawa.
Napagmasdan din niya ang wedding gown at napagtanto niya na ito isang limited edition at sa ngayon ay ang pinakamaganda sa gitna ng lahat ng mga wedding gown doon. Hey, tinawag ng mayor ang isa sa mga attendant ng mall at mabilis na naglakad patungo sa kanya. Sir, it's an honor to meet with you. Ano po ang gusto niyong kunin? Tanong niya. Ito, pagmamalaki ng mayor, inanunsyo ni Belinda kahapon na magkakaroon ng ingrandeng kasal sa Esmeralda. Kasama ang pinakamakapangyarihan sa North Hill, kaya naman alam ng bawat tao sa North Hill ang kasal at inaasahan na nila ito. Bagamat alam ng maraming tao na maaring hindi sila makadalo dahil ang mga upuan ay nakalaan lamang para sa mga espesyal na imbitadong bisita, umaasa sila sa Aliman's First Lady na si Belinda na tiyak sa kanilang mapapanood nila ito sa TV. Kaya ito ay tulad ng isang global wedding o eto limited edition, sir. Nabayaran na po ito, sabi ng attendant. Ngumiti ang mayor, hindi ako sigurado kung kilala mo kung sino kami. Alam mo bang babaeng itong first lady ng mga Aliman at ako mayor na city na to? Sino pang may kaya makabili ng ganitong wedding gown? Bibilhin ko ito para sa daughter-in-law ko. Ibigay mo ito sa amin, utos ni Belinda. Wala siyang pakialam kung sino nagbayad nun. Ma'am, nandito din sa mall ang bumili nito, sabi ng attendant. Dalhin mong tao dito ngayon. Sino ba siya? Galit na bulalas ng mayor at mabilis na lumayo ang attendant. Paano kung makita tayo ni Tyrone sa ganitong paraan? Hindi ba siya maghihinala? Dahil iisipin niya kung anong koneksyon ni Esmeralda sa pamilya ng mayor. Nag-aalalang tanong ni Esmeralda. Napangiti si Belinda. Anong gagawin dito ni Tyrone? Wala siyang binibilit ang kanyang mga damit at sapatos sa inihahatid sa kanya buwan-buwan ng pinakamahusay ng mga designer sa lugar na ito. Kaya literal na wala siyang anumang dahilan para pumunta dito. Sigurado si Belinda. Saka madali lang magsinungaling, nakasabot lang namin ni Mayor si Mrs. Belinda at Esmeralda dahil magandang relasyon ng ating pamilya, sabi ni Conchita. Tama na yan, sabi ni Belinda. So Esmeralda, huwag kang mag-alala, okay? Hanggat nabubuhay ako, lahat igagana ayon sa plano. Pinagkakatiwalaan ako ni Tyrone at habang buhay niya akong kikilalanin bilang pangalawang ina, so wala ka talagang dapat na ipag-alala. Nakahinga ng maluwag sa Esmeralda at matyagang silang lahat na naghintay sa pagpapakita ng attendant kasamang bumili ng limited edition na gown. Lumitaw ang attendant makalipas ang ilang segundo at napakunot naman ang noon ni Belinda, Conchita, Esmeralda at Mayor sa gulat. Kung hindi lang silang apat ang magkakasama sa pampublikong lugar ang lugar na to, tumakas na sana sila. Alaysa, sigaw si Mayor. Sa pagkakataong ito, wala man lang suot na shade si Alaysa, kaya kitang-kitang kulay ng kanyang mga mata. Labi silang nataranta at natakot. Kung hindi nila nakitang bangkay nito, ipagpapalagay na siguro nilang hindi talaga ito namatay pero ilang araw lang ang nakalipas. Nakita na nila mismong bangkay nito. Hindi pwedeng si Alaysa yan, sabi ni Conchita habang umaatras sa takot. Hinawakan ng mayor ang pulso ni Conchita at bumulong sa kanya. Hindi tayo pwedeng umarte sa publiko. Kontrolin mo sarili mo. Siya ay isang multo. Takot na sabi ni Esmeralda. Ngayon ay humihinga sa pasensya ng kanyang mga magulang kung hindi baka may matay lang siya. Sino ka? Naglakas loob si Belinda at nagtanong. Carmen, nakangiting sabi ni Alaysa. At pwede ko bang tanungin kung sino ka rin? Nagkunwari siyang walang alam na para bang wala siyang kakilala sa kanila. Si Belinda ay lubos na naguguluhan. Paano ba naman kasi? Sobrang kamukha ng babaeng ito si Alaysa. Paano? Kamukha niya si Alaysa sa lahat ng anggulo. Maari mong tanungin ng bawat isa kung sino kami. Sasabihin nila sa'yo, lakas loob na sinabi ng mayor sa katinuro ang bonggang wedding gown. Bibilhin namin ang wedding gown na ito. You people, akala ko sinabi ko sa'yo ng attendant na binili ko na ito. Sabi ni Alaysa. You people, inulit ni Conchitang sinabi niya na parang insulto. Siyempre, makikita ng mga taong may kalibre sila na mang insulto. Walang nangahas na magsalita sa kanila ng ganoon sa buong North Hill. Miss Carmen, marunong ka bang rumespeto ng tao? Paano mo kami masasabihin ng you people? Galit na tanong ni Belinda at sinabi sa attendant. Sa tingin ko dapat mo sabihin sa mayabang na babaeng ito kung sino kami. Sila ay, gusto magpaliwanag ng attendant pero winagayway ni Alaysa ang kanyang kamay. Wala akong pakialam kung sino sila, sabi ni Alaysa tumakbang papunta kay Esmeralda. Mabilis na hinawakan ni Esmeralda ang kanyang ama at walang malay na sinabi. Dad, tinatakot niya ako. Dad! Nagbagong mukha ni Alaysa, naging magulong kanyang kalooban. Kailan pa naging ama ni Esmeralda ang kanyang ama? Si Esmeralda isang mamamayan
ng South Hill at hindi North Hill. Bakit kaya tinutukoy ang mayor bilang kanyang ama? Tumayo ang mayor sa harapan ni Esmeralda. Binabantayan si Esmeralda na parang ililigtas siya nito. You witch! Sino ka sa tingin mo? Akala mo ba kaya mong gawin ang kahit na ano? Dahil kamukha mo ang tumigil siya. Parang bastardo. Isang hangal na anak na isang gigolo. Pagkumpleto ni Conchita sa pahayag na mayor para sa kanya. Oo, sabi ng mayor. Siya mismo'y lubos na nagulat ni mayroong isang tao sa mundong ito na kamukhang kamukha ng kanyang anak na babae. Sobrang pagkakahawig ni kinababaliw niya. Lumambot ang puso ni Eliza na makitang pinagtatanggol ng kanyang ama ang ibang taong hindi naman niya anak. Walang pakialam sa kanyang ama kahit gaano pa siya masaktan. Kahit abusuhin siya ng kanyang madrastang nasa harap niya, hindi siya magre-react na parang hindi niya ito nakita. So, ikaw ang tatay niya. Confident na tanong ni Eliza na parang wala lang. Malayo siya sa pagiging okay. Nasasaktan siya. Lumitaw si Esmeralda at may mga pagdududang tumingin kay Eliza. Mapalin lang na tanong kaya walang makasagot dito. Kunin mong pera mo dahil bibili namin ng wedding gown na ito, sabi ni Belinda. Gusto niya umalis ng babaeng ito sa lalong madaling panahon. Ayoko. May ibang wedding gowns na pwede mong piliin. Huwag mo nga isipin na makakaya mo ko, sabi ni Eliza. Ngumisi ang mayor at nagutos. Guards, mga 4 na batibol ng lalaking kagad na sumulpot sa likod niya. Paalisin niyo ditong babaeng ito. Habang papalapit kay Eliza ang mga gwardya, lumitaw ang isang matangkad at gwapong figura. Maging si Eliza hindi inaasahan ng tao ngayon lang sumulpot. Michael, nanawagan ng mayor na makita si Michael. Akala ko sinabihan na kita na si Miss Carmen ay ang personal assistant ko. How dare you to treat her this way? Sinadya mo bang harapin ang galit ko? Tanong ni Michael. Marami ng taong nagre-record ng mga eksena gamit ang kanilang mga telepono. Ito ang mga makapangyarihang tao sa bansa na may pagtatalo sa isa't isa sa isang pampublikong mall. Ano kaya mangyayari sa biglang paglabas ni Eliza bilang si Carmen at bakit niya kaya binili ang gown na dapat ay susuotin ni Esmeralda? Matuloy kaya ang kasal nito kay Tyrone? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.